Totoo ba na wife lang ba ang talagang nagnanag? Tama bang sabihin na ang mga women lang ang nagnanag? Bakit ang husband, hindi ba ganun ang ginagawa? Comment nga po kayo. Totoo ba daw ang mga babae lang yung nagnanag? Welcome to Happy Spouse, Happy House. My name is Chico. And I am Mary Ann Peña. Huwag kalimutan po mag-subscribe sa ating mga social media platform. Happy Spouse, Happy House. Facebook, ating YouTube, sa Instagram, also TikTok. Very interesting ating usapan. Ang title natin is How to Handle a Nagger Wife. Totoo ba na wife lang ba ang talagang nagnanag? Bakit ang husband, hindi ba ganun ang ginagawa? Comment nga po kayo. Totoo ba daw na mga babae lang yung nagnanag? Ano muna ang definition ba ng when you say nag or nagging? Ano ba ang ibig sabihin nito? There can be several reasons kung paano natin ma-handle itong sitwasyon. May tendency, nangyayari na, nagnanag ang mga wife. We will give you reasons, ano sa tingin natin kung bakit ba may tinatawag na nagger wife. At saka ang maganda po, ito na, practical tips, how to handle. In case lang po na may mga ganong madaanan na situation, especially inside the marriage relationship. Unang-una na rason is to have it their way. Kung anong gusto niya gawin, ang gusto niya mangyari. Some women nag their way to making their husband what they want. Bakit daw? Just makes them feel happy. It's a way of controlling para mapasunod yung asawa mo. Hindi po namin sinasabi dito na lahat tayo, general, no, ng mga women. Paano nila gustong mangyari ang mga bagay-bagay, ganun nila ginagawa. Nangungulit sila, naninisi sila, or nangyayamot sila. Yun daw ang isang reason. Pero ang maganda, we will tell how to handle if in case you fall into this category. The best way to bring this up to her, magsasalita pa lang ako, magagalit na kaagad siya. Sobrang defensive. Tempo natin, kung para masabi natin sa ating wife, is nakita mo na relax o kaya happy mood. I-convey natin, sabihin natin, issue na ito, sabihin natin nicely how her own ways of doing things naapektuhan ka as a husband. Siyempre, it affects also your marriage. That's Relationship. very true. Because some women, hindi naman po again lahat, na they want to have it their way. So let's resolve things so that it's going to be blissful along the way. Number 2 ay to get even. Totoo kaya ito? Some women nag to easily turn to get even with their spouse. So in other words, pag sumama ang loob nila, ginagamit daw po itong tool or weapon ang nagging or pangyayamot sa kanilang asawa. You know, mag-check din po tayo ng ating puso sa loob din. If it is so, ito po ang maganda. How to handle these things? The best way is to pray. Kailan yung perfect na panahon para iupo si wife, siguro sa mga date days po natin o kaya pag yung mga couch time, so that we can open up the topic to clarify things. Pag-usapan po talaga ito. Para hindi tayo maiwan nga yung ilang years ng mag-asawa tas wala lang, naiwan na doon pero deep inside you ang sakit sa puso mo. Importante ang communication po dito para kung may mga bagay po na kailangan ihingi ng tawad, tuloy tayo lang. Ang third point ay a form of defense. Some women, they nag as a form of defense. Isang reaction, feeling nila ay threatened kayo, mga spouse, mga wife, by the husband. Ang ginagawa nila, they use their power by releasing hurtful words. There's no intention of doing so. Hindi pa naman humihirit, let's say, ang husband, si wife, defense kaagad ng defense. Paano i-handle yan? So for the husband, i-affirm natin yung mga wife natin. Hindi magiging maganda ang kakalabasan kung patulan nyo ba yung isa't isa. We, as husband and wife, tayo ay isang team. So kung paano natin sabihin to, importante rin yung tone natin. Iba yung kasi yung bigla rin tayong sisigaw o kaya sabihin mo, hindi ka namang galit. Nakikita na yung galit sa mukha natin. Maybe ang kadahilanan bakit some women nagiging form of defense yan. Diba? Nasa-threaten sila. Kaya i-up talaga nila. Magre-release sila ng mga masasakit na salita para mayamot, mainis, at talagang manisi at magnag nga. In other words, nagnanag. So number 4, ito daw po yung tinatawag na feelings of insecurity. Some women feels insecure
and turns into nagging her spouse, trying to find answers. Ininanag nila yung asawa nila dahil sa insecurity nila. Kung halimbawa, umuwi daw ng late, so tatanungin nila ngayon, inanag nila. Kasi nai-insecure. Hindi po natin alam kung saan nanggagaling yung insecurity. They use these feelings of insecurity, mag-iimbestiga sila. Or, nasa phone lang, ang tagal sa phone, tumatawa si spouse. Sino na naman yung kausap mo? Pag ako ang kausap mo, ang bilis-bilis lang, babay na kaagad. How are we going to handle it? Feelings of insecurity. Number 1, husbands, be transparent with your wife. Ano pong example nito? Wala pong masama kung ibibigay natin din at ipapaalam password ng ating mga telepono. Importante po talaga yung trust na tinatawag para hindi na i-insecure. I-check din po natin from time to time yung spouse natin. Reassure how much you love your spouse and you value this marriage relationship. Okay, number 5. Pagka ang wife ay worries too much. Some women, sometimes, they overthink. Tayo rin naman, we as men, we as husbands, nag-overthink din tayo. They worry too much that something bad might happen. Example, calling and asking, di ba? Minsan, nasa workplace, merong mga policies na hindi pwede ang cellphone. Tapos, pagka hindi sumasagot, iba naiisip. At kung ano-ano pa, marami pang mga bagay-bagay sa pag-aalala. Mga wives naman din, let's not allow ourselves na to live in fear. Hindi dapat yun ang pinofocus natin. Ano? God has given us His protection. May provision, may protection, all these things that we will be needing to even equip us na maging mabuting asawa, mabuting magulang sa inyong mga anak. So how are you gonna handle if nagnanag dahil nagwo-worry too much? Number 1 is to pray for her at with her. Pagdadasal natin yung ating asawa, speak life na wag natin sabihin, matatakotin kung ano nang iniisip mo instead of going in the same direction. Dalhin mo siya sa isang lugar, relaxed environment. Tapos, doon tayo makipag-usap. Talk with her. Gawin natin tong magandang communication sa bawat isa. I-encourage natin siya. Nagsispeak hope tayo, nagsispeak faith tayo, and then you speak love. Huwag tayo puro duda. Tama. Kung hindi, wala talagang mararating yung usapan at paulit-ulit lang yan. So quickly, ang huli natin, ang number 6 natin, maybe because of high expectations. Some women nag because they mismanage their expectations. Akala nila, ang asawa nila ay hindi kailanman magkakamali. Babae mismo nagsiset ng napakataas na expectation tapos feeling nila, kailangan maabot mo yan, hindi ka mo dapat magkamali. Or, pag minsan nakikita nila na yung plano nung spouse or yung husband fail para sa pamilya, lalo nilang kinukutya ang asawa nila instead of i-encourage at i-lift up, tulungan din. Feeling nila na hindi nakaka-provide ng needs pag yung hinding trabahong gusto nila ang makamtan nung spouse nila. So, ninanag nila yung asawa nila. Or, pinamumukha nila, kinukutya nila na walang silbi talaga yung asawa nila. Let's also check our hearts. I-handle po natin ito. At ito po yung mga pwede nating gawin. Number 1, pag sobrang high yung expectation, mataas din yung adrenaline. So, stop, hinga-hinga muna. And then, when it's time, pag-usapan. Sabihin po natin ng maayos. And then, i-reassure din po natin. Itong marriage relationship na ito ay sa ating dalawa at one team lang tayo. Maging grateful po tayo. Let's change how we think para yung failure, wala yan sa picture, yung mga discouragement. Yan. Yun lang yung mga anim points namin na share. Ang encouragement din namin sa inyo, for the husbands, huwag nating ililabel ang ating asawa as a nagger. Hindi lang natin alam kung papaano i-express ang mga bagay-bagay. Kaya nga, kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng coaching. Please go ahead and message us. Gusto ko lang basahin yung sinasabi po sa Biblia, Colossians chapter 3, verse 13. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Because remember, the Lord forgave you, so you must forgive others also. Sino ba naman tayo para hindi rin magpatawad ng ating asawa? Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. And let the peace comes from Christ rule in our hearts. Yan. For as members of one body, you are called to live in peace. That's it. God bless you all. God bless you. Don't forget, stay safe. Bye, everyone. Bye, everyone.